karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan. Kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway wag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian, at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagiang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at hihingi ng iyong habag. At tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, dapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ang ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hinihiling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigyan namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Pilipinas ang oras alas 10:11 ng gabi. I-rated STG Showbiz Talk Ganern. Makiride na sa mga showbiz balita na tumetrending, mga pinag-uusapang nagva-viral. Makiride na sa riding in tandem ng dalawang otoridad ng mga chika, Morley Alinio at Gorgie Rula. Showbiz Talk Ganern. Bago pa nila i-post, pag-uusapan na rito. Kinig na sa Showbiz Talk Ganern. DZRH Makibalita, Makichika, kay Tita Molly at Tita Gorgie. DZRH Yes! Magandang gabi Pilipinas! It's Wednesday! Mataas pa rin po ang presyo ng gasolina. Pataas ang pataas, hindi po siya spaghetti na pababa ng pababa. Pero tuloy pa rin ang chikahan natin, tuloy ang buhay. Marami tayong pag-uusapan ngayong gabi dito sa aming programang Showbiz Talk Ganern ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay naku, andyan na siya sa kabilang line. My God, sobrang na-miss ko na po siya talaga. Ang ganda-ganda pa ni Tito Louie. Oh, naka-white ba siya? Oh, napaka-pure ng dating. Pero nakasibangot. Nakasibangot. Oh. Ayan na po, Tito Louie Alejandro. Hello, Tito Louie, kamusta ka na? Na-miss ka namin. Hello! Coming to you live in Arizona, USA. Ako po ang iyong lingkod, Louie Alejandro, your DZRH US correspondent ng programang Showbiz Talk Ganern. Buwabat sa iyo ng magandang umaga, good afternoon, na ibagarabi iyo amin na sangapada, buenas noches a todos. Tito Gorgie, may bangka Yes. yes. Dating Delta UI. Worldwide. Yes, I'm so glad and happy to join you. Kamusta Tito Louie? Anong latest sa iyo? Kasi marami nga nagtatanong sa ating mga of course supporters, ang mga nakatutok sa atin. Kamusta na po? Well, it has been very, very challenging for all of us kasi The nga family, pinauwi ano? ako for emergency. Pinauwi ako for emergency. Ayun na nga, ang emergency naging tragedy. Nagpapasalamat lang naman ako and it's much appreciated sa ating mga tagapakinig at nanonood dahil sa paghatid sila ng pagdadalamhati sa pagpanaw ng aking brother-in-law. At gusto ko lang namang sabihin na sa aking kapatid na si Manang Nita, my deepest condolences sa iyo at sa kay Raymond at sa kay Brian. Don't you worry. You have a lot of siblings
who are there to help and protect and be there for you. Oo. Kaya marami pa rin kami pamahal sa kanya. So don't Nasa worry, San- Mananita, we got you back. Nakikiramay po kami, Tito Louie, of course, sa buong pamilya, ano. Pero nasa San Francisco po ngayon. At ilang taon na yung brother-in-law mo, Tito Louie? 74 ata, I think 74. He's very young. At napag-usapan natin mga ibang episodes ng programang to about dementia at saka Alzheimer's, Oo. di ba? Oo. Pumanaw siya not because of dementia or Okay. Alzheimer's. Yung mga complication as Oo, a no? result of dementia, doon siya pumanaw. Kasi nga, anong pelikula yung nabanggit mo, Tito Gorgie, noon about Alzheimer's? Hindi, kasi ngayon, kagabi lang pinanood namin, Special Memory starring Carlo Aquino at saka si Bella Padilla. Yung dati Bella na Padilla. kwento ko sa'yo, yung Until She Remembers naman, sina Boots and Sunroa at saka si Yes. Charo Santos. Ito naman kahapon pinanood namin, Special Memory. Sa atin po mga listeners, kung hindi pa po ninyo napanood ang Special Memory, sana may time kayo, panoorin nyo. Napakagandang pelikula. Alam mo, pang third week na siya ngayon at meron pa rin siyang mga sinihan at nagpapalakpakan ng mga tao after the screening, ha. Nagpapalakpak, pero iyak ng iyak si Bobby Ferrer, nakasama ko nanood. Hindi niya napigilan, humihikbi talaga. Yung as in, naririnig talaga yung boses niya. Tito Luis, gumagano'n talaga siya pag pinapanood yung mga eksena. Kasi, Ganyan kwent- kagaling ang Oo. Carlo Aquino siguro. At saka si Bella Padilla din, magaling. Magaling rin siya talaga. At yun na nga, Tito Louie, yung kwento niya kasi doon, nagkaroon siya ng early Alzheimer's. At the age of 27 years old, may nagka-Alzheimer na siya. So, bumabalik-balik sa kanya yung atake na parang nakakalimot na siya. So, nagkaroon sila ng relasyon ni Carlo at nagsama sila sa isang bahay na dumating na yung point na nakakalimot na siya. Hindi na niya nakikilala ang taong mahal niya. So, bago nangyari yun, ang ginawa niya ay umalis siya, lumaya, iniwan niya. Kasi ayaw na niya dumating sa punto na makakalimutan na niya yung taong kasama niya. So, ayun, kaya... Wow. Totoo yan. Totoo yan talaga. Kasi nga noong kasagsagan nga ng at the height of Alzheimer's Yung sa ano, sa totoo lang napakahirap ang isang Totoo. caretaker para gumaling or at least to ease the pain naman kasi nga Yes. mood swings sila Correct, Mood swings sila. oo. Nawawala-wala. Parang, hi, Tito Gor, how are you? Good morning, blah, 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 blah. Oo. Okay, iinom na ako ng gamot, iinom ako ng tubig, kakain na ako. Opo. Pagkatapos, all of a sudden, he would tell you, alis ka, sino ka? Blah, 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 ganun. Kaya, Okay. our challenges na na-encounter mo. Oo. Teka sandali. Medyo paki-off muna yung audio doon sa kabila. Kasi meron tayong guest mamaya, Tito Louie. At, That's good. yes, at may ganoon tayong guest But anyway, mamaya. Pero medyo pumasok lang kasi yung audio habang pinag-usapan. Mamaya introduce natin kapag kompleto na sila, Tito Louie. Sige. Yun na nga doon sa kwento na yun na hindi na niya talaga completely naaalala ang lahat hanggang sa pumasok siya sa isang facility na siyang mag-aalaga na lang sa kanya. Pero nung nalaman ni Carlo Aquino na nandun siya, kasi nag-ano siya, designer nag-sketch siya, gumagawa siya ng mga design sa mga damit. So nung nalaman ni Carlo Aquino na nandoon siya sa facility na yon, nung pinuntahan niya, nakita niya na nagdo-drawing na siya, Nung nakita niya, ang dinodrawing mukha, lahat na dinodrawing yung mukha lang ni Carlo ang dinodrawing niya.
So talagang nakakaiyak talaga. So yun talaga yung ano. Pero ang ganda at ang galing po ni Bella Padilla at saka ni Carlo Aquino sa pelikulang iyon. Good. Kaya congratulations sa Viva Films na nakagawa sila ng ganung klaseng pelikula. Originally, ang pelikulang iyon ay inalok kay dapat yan ang gagawin ni na Alden Richards at si Bea Alonso. Pero hindi ko alam kung anong dahilan na hindi sila natuloy. Tapos hanggang sa mayroon pa yatang isang pares din na napili pero hindi rin natuloy. At ang last na pang third na choice si Bella at saka si Carlo. So ito po'y hango sa isang Japanese series na Pure Soul ang title. So yun po ang special memory. Abangan po natin yan. Okay, nasa kabilang line na po may special guest natin ngayon, Tito Louie. At dapat nandyan ka sa Arizona sa araw na yan. I understand, babalik ka ulit ng San Francisco, di ba? Para dun sa funeral ng iyong brother-in-law. Oo, pero ito po, meron silang event dyan sa Arizona, USA. Yes. Oo, abangan na po, pag-uusapan natin yan ngayong gabi kung ano ang gagawin nila diyan sa Arizona at saka sa ilan pang bahagi ng Amerika. May mga pupuntahan pa sila kung saan ay palalabas ang isang Pinoy film na I'm sure ikatutuwa rin ng ating mga kababayan. Welcome na po natin via Zoom na sa kabilang line na po ang ating guest, si Mr. Rico Chico. Siya po ang CEO and founder ng Juan Pay at saka Juan Meds Pharmacy. And of course, ang actor-director din na si Iman Esturco. Hello! Magandang gabi sa inyo! Hey, Iman! Oo. Ayan, si Iman. Teka. Hi, Iman! Hi, Rico! Wala ng audio si Iman. Naka-off na siya tuloy. Yeah, hi! Ayan na. Oo. Pasensya na, Tito Louie. Pasensya na, nasa event ako ngayon. Oo. Nandito ako sa Tokyo Hideout Resto Bar in Farmers in Cubao. Okay. Kung saan nakakarating si Iman, ha? Oo. At Nasa event. yes, good evening sa iyo, Iman. At good evening din sa iyo, Sir Rico. Rico Chico. Hello. Good sa evening, inyo good dyan. evening. Oo. Good evening po. Good evening, everyone. Yes, Rico, nasa kabilang line man, nasa Arizona na ngayon dyan. Nasa Arizona rin si Tito Louie Alejandro. So, ayan. Hi, Rico! Oo. It's so nice to see you, Iman. Ba't wala ka sa Arizona? Paparating na ako dyan bukas. Oh my goodness! Diyos ko. Yung mga taga-Arizona, magkita-kita tayo sa March 28 sa Polak Theater. Nandun po kami, kasama namin si Eric Kison. Tapos, syempre, mga papalabas natin yung Jackson 5. Yes. Ay, nako. Ito na. Pupuntahan ko yan. Ayan. Marami akong ibigay na footage kay Tito Gorgie. You Yes. have to be there, Tito Louie. Dapat Sure. Tito Louie nandyan ka kasi mabutit hindi ka pa aalis. Mabutit hindi ka pa pala aalis patungong San Francisco, di ba? Pero Next nandyan, yes. Nandyan si Iman at saka si Sir Rico. Bali, ano itong purpose ninyo ng pagpunta sa Arizona, USA? Sa Arizona dyan, bukod sa showing ng Jackson 5. Yes, Iman. Actually, yung kaibigan ko kasi, yung producer ng Jackstone 5, when I saw the film, sabi ko, ito yung klase ng pelikula na matutuwa yung mga Filipino community. Sabi ko ganon. Okay. Gusto ko siyang ipalabas. So I've talked to the group of yung mga taga-Dubai, yung producer, sabi ko, ipalabas natin sa Arizona, matutuwa yung mga taga-Arizona dito. Parang ganyan. Oo. So ito yung klase ng pelikula na tatangkilikin, alam mo yon, ng community. Kaya when they saw the screener, tuwan-tuwa sila. Sabi ko, sige Iman, palabas natin. And si Eric Kison kasi, nag-align lang kasi si Eric Kison ang brand ambassador ng Juan Meds Pharmacy. No? It's a smart pharmacy here in the Philippines. So sabi ko ganon, might as well na isama na rin natin yung mga taga Juan Meds Pharmacy at saka yung Juan Pay. So kaya sila na-involve, parang gano'n. Okay. So bali isa sa mga sponsors ninyo ang Juan Meds Pharmacy. Di ba? Yes. Oo. Okay. Sir Rico, Malaking tulong ang Juan Meds Pharmacy at saka Juan Pay para madala namin ang pelikulang Pilipino na katulad ng Jackstone 5 dyan sa Arizona. and at the same time,
ma-introduce na rin ninyo sa ating mga kababayan yung Juan Pay, di ba dyan sa Arizona? Di ba, Sir Rico? Tama po. Di lang po yun. No? We are also bringing yung bago naming campaign for eto nga po yung mga kaibigan namin sa Arizona na ang tawag po namin ay One Collab. Oo. Na yun nga, tulungan po namin sila, hindi lang po yung pagpapa-franchise, kung hindi pati yung pag-ooperate po ng kanilang negosyo dito po sa Pilipinas para hindi na po nila maging problema po ito. Okay. Oo. Yes. Rico, Yes, Rico, Sir meron Louie. akong tanong. Nabanggit mo kanina ang franchise. So in other words, hindi lahat mga branches ng OnePay o OneMed ay under your banner. Pero pwede mag-franchise sa mga tao. Paano na ngayon ang gagawin nila para magkaroon ng franchise all over the Philippines naman? Opo. So, ang ino-offer po namin is franchise po ng First Smart Pharmacy sa Pilipinas and OnePay na all-in-one financial and non-financial transaction hub. Punta lang po sila sa aming mga main website. Mas search naman po nila. Nice. Opo. Okay. Nationwide po. Isa pa. Ano naman ang kaibahan ng OneMed sa mga major pharmacy sa Pilipinas? Banggitin natin ang Mercury Drug. So, Yung mga iba pa. how do you compare Ano yourself to them? kaibahan nito? Opo. No, so being a IT firm po originally, no, so ginawa namin yung OneMed Pharmacy as a very smart pharmacy. So IT based po siya, no. So binabantayan po nito ang mga bagay na katulad ng supply, inventory, manpower and everything on all in one system, no. Ginagawa po namin yan hanggang sa intelligence nung mga drugs and medicines na pwedeng gamitin. And at the same time, we offer po yung delivery. No? So sa mobile app po ng OneMeds, pwede na po kayo mag-order ng inyong mga gamot. So halimbawa, dyan sa Amerika, Sir Rico, pag nasa Amerika siya, pwede na siyang umorder ng gamot para sa pamilya niya dito sa Pilipinas at i-deliver na lang. Pwede ho bang ganon? Tama po, pwede po yung ganun. No? Sila na po yung mag-order para po sa kanilang mga loved ones dito sa Pilipinas at i-deliver na ng Juan Meds. Okay. So, aside from itong Jackson 5, ano pang ibang activities, Iman? Ano pang ibang mga activities na gagawin ninyo dyan sa Amerika? Maraming activities kasi nga, this is not the kind of parang event na parang ang gagawin mo magpapalabas ka lang. So ginawan po siya ng something new, no? Meron silang mini fashion show, may mga transgender na magpa-fashion show. So it's gonna be fun. Alam mo, cute. It's gonna be fun. Yes, yes. Something different, something pelikula new. lang. Apo, meron pang ganap. Yes, yes. And ang nakakatuwa kasi nga the owner of Polak Theater, Michael Polak, is very supportive, no? Since nung nilaunch ko ang Asian International Film Festival Arizona, he's been very supportive sa akin. And nakakatuwa dahil nga sa pumayag siya uli magpalabas sa Polak Theater. Okay. So meron Polak, doon ipapalabas sa Polak Theater yung Yes, Jackson yes. 5. Yes, sa very Polak good. Theater. Oo, kasi lagi-laging alam ng mga Pilipino, lagi-lagi doon sa Mesa, Arizona. Ano yung yun? Cinemark or whatever? Cinema. But this one, Polak ngayon. Maraming mga kababayan natin dyan sa Arizona magpupuntahan para just to witness Jackson 5 and of course OnePay and OneMeds Pharmacy to know more about this Mapopromote doon ang Juan Meds at saka Nako, Juan Pay. mga Arizona, Okay. punta na sa March 28. March 28 at Polak Theater, Tempe, Arizona. What time? It's 5:30 mag-open na yung door. Very 5:30. good. Siyempre may mga photo op pa yan, may mga Interview. pagkila. My God. Nadadaluhan of So it's course. gonna be fun. Si Bali sa Pero cast ng Jackson 5, si Eric lang ang pupunta. Si Eric Kison. Kasi nga, siya yung brand ambassador ng OneMeds Pharmacy. So, Bali, nag-align lang. Bali sponsored ng Pero Juan abangan Meds. ng mga taga-Washington DC, Sa Washington DC, April 29, sa Luke Theater sa Washington DC.
Malapit Meron sa din. White House. Okay. Careful. So bali tuloy-tuloy ka from Arizona, diretso na kayo sa Washington. And hopefully baka may iba pang mga mag-i-invite sa inyo na pwedeng magpa-screening, di ba? No? Di ba? Okay. Oh, Yes. So, yes. Sir Rico, kamusta na po Oo. ngayon? After ninyo launch itong Juan Meds, kamusta na po with Eric Quezon? Na hopefully sana makakasama na dyan Sir Rico si Lorna Tolentino ha? Kunin mo na siya. Kaya nga po, Kamusta na? Sana po magkaroon kami ng pagkakataon kay LT Oo. na idol ng lahat, na maging part ng One Meds. And of course, very happy kami kay Sir Eric. Yun nga, alam mo, sumama pa nga siya dito sa aming trip. So, ang punta namin ngayon is darating kami sa LA, tapos Arizona. Tapos pagbalik namin ng LA, meron pa rin kaming mga activity. No, may mga meet and greets kay Okay. Direk Eric. Maraming makikipagkita sa kanya. Okay, doon sa LA. Rico. Siyempre, Rico, kumusta naman ang success ng One Med at saka One May sa Pilipinas? One Pay, after Very launch. very humble po kaming naka-reach po ng maraming numbers po since nung nag-start po tayo. Yung One Pay po na-reach na po namin yung 2,000 branches nationwide. Ay, galing. Ngayon, Diyos. itong One Meds naman po, ito po yung inumpisahan namin na nakita namin yung pangangailangan ng technology sa pharmacy. At ngayon po, nilaunch namin noong December last year, 2025. As of the moment, nag-open po kami ng mga 20 branches na po. Galing. Oh my goodness. Oo, sana nga tuloy-tuloy. Since nakausap namin si Charbel de la Cruz, naka-20 and more than, oh my goodness sakes. Oo, nadagdagan ang nadagdagan. Yes, oo. So, bali, The brand must be good. Oo. Keep going, Rico at saka Iman. yes, Thank you so much So, po. bali, Iman, With the help of at saka nakakatuwa kasi dyan, yung bang, One collab natin, kuya. oo. Iman, go. Yes, go ahead, Iman. Ano yung nakakatuwa? Nakakatuwa, natahimik siya bigla. Oo. Yes, Iman. Iman. Bali, As you were saying, Oo. Okay, Iman, naririnig mo kami? Ayun, nawawala yata si Iman. So, bali, from sa Arizona, dediretso ba kayo din si Rico sa Washington? Nandun din si Eric kasama rin sa Washington? As of the moment po, hanggang Arizona pa lang po kami. Okay. Si Direk Eric will go to San Francisco rin po during that time. Tapos, nag-arrange pa po yung Washington team kung Makakasama. Kung i-request nila o makakasama po si May mga pelikula po si si Direk kaya Oo. medyo Kailangan din niyang schedule. bumalik. Kailangan din niyang bumalik dito. At pati si Iman din, kailangan na rin yatang bumalik dito, di ba, Iman? Tama po. Iman? Ayun, hindi yata naririnig. Okay. Iman, naririnig mo kami? Iman? Ayun. yeah. Okay. Okay, Oo. narinig So, ko okay. kayo. Ang gulo ng line nito. Oo, kailangan mo yatang bumalik na rin dito dahil sisimulan mo na rin yung sigabo, di ba? Pwede i-clear na rin natin na makakasama, matutuloy ang sigabo kasi may mga naglalabasan na sinasabi raw ay maano na raw ito, makakancel na raw. So ano ang latest sa sigabo ninyo ni Coco Martin? Hindi, actually, nagpahinga lang talaga kasi napagod din yung yung lahat, yung mga staff, no? So, kinakailangan magpahinga. Si Coco hindi napapagod eh. Oo, Pero syempre inspired yung mga siya. tao sa paligid niya, kinakailangan magpahinga para at least makapag-isip ng tama, yung tipong ganon, para makagawa ng mas magandang konsepto, yung parang ganon. Pero mag-resume na kami ng taping ngayong second week ng April. So kaya kailangan kinakailangan bumalik talaga ako. Bumalik ka na rin dito, 'di ba? Yes. Pero ngayon ba ay may mga na-shoot na kayo na ilang eksena ng Sigabo at saan ngayon si Coco? Ano ang mga pinagkakabalahan niya? Nag-iisip pa ba ng mga magagandang pang-konsepto para sa bago niyong series? Actually yung 'di ba nagpahinga no? Si Coco wala ngayon, nag-out of the country para magpahinga, para mag-recharge yung tipong ganon.
Pero yung mga nasa production, tuloy-tuloy pa rin. In Tuloy-tuloy. fact, nagkaroon nga kami ng Pre-prod. meeting kanina. Mm. So kung paano yung mga mangyayari, kung ano yung mga rules, kasi they're very particular with that in the production. So kausap namin kanina lahat ng mga artista, yung tipo. We're keep on updating, no? So bali Kung ano mga mangyayari. na-meet nyo yung mga artista uli, ang mga buong cast, parang nag-update kayo. Oo. So Ah. tuloy na tuloy ang Sigabo. Tuloy na tuloy yan. And siyempre si Coco, no? Alam mo niyo naman si Coco, no? Very particular pagdating sa safety ng mga tao. At saka, siyempre kinakailangan magpahinga ng mga tao sa paligid niya. Pakailangan Naisip mo niya na. naman yun. Correct. oo. Ang tanong, ano naman ang role ni Iman sa Sigabo? Oo, ano ba yun? Action? Matutuwa kayo. More on Expect action namin ba? yan, Iman. Ah. Marami kang Bagay na supporters bagay sa sa kanya po. Arizona. Bagay na bagay. Ayoko muna sabihin. Pero hindi. Talaga? Maganda yung role ko dito at saka nababagay sa akin. Ay, parang may Aray, idea okay na naman. ako. Hoy, Parang Hindi, may at saka idea. si Coco hindi ka naman na kasi, babalik. ano? Iman, hindi ka na babalik sa Arizona, ganon. Hindi, mahal ko Artista ang na. Arizona, babalik-balik ako. Sige. Kaya nga, nagkaroon ako sabi ko nga kay Coco, si Dengdeng, sabi ko, aalis ka? So, kinakailangan kong tumakas sa Pilipinas. So, yun. So, perfect nag-align lang. Sabi niya, sige kuya, mawawala rin naman ako ng ilang weeks, yung tipong gano'n. So, sinabayan ko na. So, Iman, ready ka na ba? Spring dito, 107. I know, ha? Grabe ang init. Hindi, ako ready. Ready ba si Eric Quezon at saka sila Rico. Oo. Rico, ready ka ba? Oo, iba ang weather na Hindi dyan. po sure. Pero alam mo, Kakayanin po, kakayanin. exciting ha. Exciting itong bagong konsepto ni Coco for Sigabo. At saka ang ganda ng mga artistang kasama. Big cast na naman to, yung tipong gano'n. So, May bago. may bago talaga. Bagong Wow. formula, bagong look, yung tipong gano'n. Natiyak na aabangan ng na mga dating fans ng Batang Quiapo. May idea ka kung At saka ng kailan ito. probinsyano. May idea ka Iman, kung kailan ito magsi-start ang pilot? Kasi may narinig kami April 20 daw. April 20 raw. Wala pa akong hindi namin napag-usapan 'yan kasi sila naman ang magde-declare niyan yung promo team ng CCM Production. Oo, pero I'm not so sure. mag-start na kayo ng taping ng mga second week of April, ganon, tama ba? After Holy Yes, Week? oo. After Holy Week. Oo. Back to business. Back to business. Pagbalik na ni Coco galing sa out of the country na bakasyon niya. Yes. May nagtatanong dito, Sir Rico, si Coco. After Holy Week, yeah, that's right. Yes. Kasi Kokoy Bunkan, hindi na ako sure. Di ba may app yon yung One Meds or One Pay? Oo. Paano ba yun? Free ba yung app na yon or may bayad? Pag Yes, mag-download. free to use po. Ang download po nila is yung My One Super App po. Okay. Tapos yung Tapos, pagkatapos, inaano rin naman, tinatanggap ninyo yung mga discount for senior at saka sa PWD, may discount po yon. pharmacy po natin, we make sure na natatanggap po yung tamang benefits po ng seniors. At saka mga PWD. No? Okay. Sige. So, imbitahin na natin ang ating mga, hopefully mga listeners, sana may mga taga-Arizona pa at saka ibang bahagi ng Amerika. Imbitahin na natin, Iman, ang inyong nalalapit na event dyan sa Arizona. Yeah. Iniimbitahan ko lahat ng aking mga kababayan, mga kaibigan dyan sa Arizona, especially sa Phoenix, Arizona, on March 28th at Pollock Theater, 5:30 p.m., Tempe, Arizona. So darating dyan ang ating kaibigan na si Eric Quezon, ang bida ng pelikula, ang Jackstone 5, directed by Joel Amangat. Tiyak na matutuwa kayo at mag-e-enjoy kayo sa pelikulang ito. Siyempre kasama namin dito si Rico, at ang taga One Pay and One Meds Pharmacy. Ayan. Rico.
So Tito Louie, dapat talaga na nandiyan ka para ma-update mo kami at maibalita rin sa amin dito ang mga kaganapan. And hopefully may interview mo rin si Eric Quezon doon sa event na yon. Sir Rico, ano naman ang ating... Tito Louie, sandali lang. Gorgie, can I invite you? We have a mini press con sa Halo Halo Kitchen sa March 27 at 3:30 p.m. Magkita-kita tayo sa Halo Halo Kitchen. Halo-halo. Okay. Yes, Alright. ang press con. Dapat nandiyan ka na, Tito Louie. Yes, Sir Rico, abangan ng ating mga kababayan naman para dito sa bago mong ipapakilala sa kanila na yung Juan Meds at saka yung Juan Pay na rin. Yeah. Sa mga taga Arizona and LA, we are coming there with Eric Quezon and his film na Jackstone 5. But for us, we would like to know you better, yung mga kababayan natin dyan, kung paano kami makakatulong sa inyo using our One Collab Management Group. No, gusto namin tulungan kayo makapagtayo ng negosyo dito sa Pilipinas nang hindi na kayo mahihirapan. Yun ang goal namin. Ayan, abangan natin yan. Good luck. Good luck. Thank you very much. Thank you. Maraming Iman. salamat Louie, Gorgs, Showbiz Ganern. Yes. Sir Rico, maraming salamat. Sana mag-usap tayo. Matuloy na yung ating pag-uusapan. Okay, Lorna. Thank you very much. Okay, good night. Salamat po. Sir Rico Bye. Chico and Iman Esturco. Salamat. Ayan. Tito Louie, marami pa tayong pag-uusapan, of course. Excited ka na, ha? Tandaan mo, March 27, 3:30 p.m. sa Halo Halo. Ano ba yan? Halo Halo Restaurant. Halo-halo restaurant. Halo-halo At restaurant. March 28, 5:30, doon sa Pollack Theater. Kaya dapat nandun ka sa press con, di ba? I-interview ko si Eric Quezon. Correct. Yes. Marami pa tayong pag-uusapan. Siyempre, magko-commercial muna tayo. Pero bago tayo mag-commercial, paalala po muna natin sa ating mga misis na mas masarap sa tenga ang tunog na malinis na hugasin. Yung kapag kinuskus ng daliri, alam mo walang bahid kasi yung tunog. Yan ang heavy duty linis ng Smart Dishwashing Paste. Smart Dishwashing Paste may double tanggalin formula kaya tanggal sebo, tanggal bakterya pa. Yan ang Smart Dishwashing Paste. Plato, kaldero o plastic linis, fantastic. Smart Dishwashing Paste, a product of ACS Manufacturing Corporation. Gorgie po ito, a proud user of Smart Dishwashing Paste. Mami, laundry day na ba? Kunot noon na naman ba sa makapit, madikit, at malupit naman siya? All you need is pride. Bakit pahihirapan ng self kung sa Pride, easy and worry-free ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on taste, chocolate, mud, and Sibumon cotton. Gawa ng ACS to. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino.
Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Mababatiin, syempre, ang ating mga nanay. At kanina pa po, si Connie Tan Aguilar, bago yan, Tito Louie, si Connie Tan Aguilar ay pinapabati ang kanyang pinsan na si Dominga Pengay Balangkit Castro. Magandang gabi po sa inyo dyan. And of course, si Jaime Libadizos, magpagaling ka Jaime. And of course, si Kokoy Boncan, si Lynn Figueroa, Hi, si Kuya Joe Barameda. Hi, Joe Barameda. Magandang gabi po sa inyo, Nora Dayag Hilario, Tristan Wyatt Gulay, Florbe Fernandez, Leo Javares, si Tita Becky Villanueva Tazuka, at pinapabati rin ni Leo Javares, si Ann Gabua, Maylina Chensa at Mrs. Rosa Rubio ng Nara, Palawan. And of course, si Rina Alcantara Meli, na ang ganda na doon sa kanila sa Texas, sa Nocona, Texas. Ang ganda na ng weather nila. At may mga dahon na raw. Yung mga, hindi ko lang napadala yung mga pictures anyway. Bukas po, i-share ko po sa inyo dyan. Yes, ito Louie, ang ating mga nanay. Yung mga nanay natin. Mga nanay natin, of course, Mami Sherry Ramirez. Of course, you are such a sweet lady. Yes. And of course, ang kanyang anak na napakaganda at matalino, Joyce Ramirez. Joyce Ramirez. At Mami Norma Karingal. At nanonood na raw at nakikinig ang pambansang nanay, si Nanay Linda Asonsa. Oo. And of course, huwag naman natin kalilimutan ang mga ever-faithful na supporters natin sa Ilocos, Slovakia. Si Mami Gran Araceli Mandac Lasso, Ding, at saka Ray and Grace Lasso, Norma Albano, Lisa Ventura Tomas, Mariel De Leon Reyes, at saka Torreseli Corpus, Frank Plata Crawford, Joel Yap, Eric Angeles, and Tina Enlando Ruiz, and of course, Yolanda Acoba Go. And of course, ayan, nakatutok sa atin si Marilu de Guzman, yes, at Belen Ledesma and Ronnie Cruz.
Oo. Yung sa FPT to Gorgie. Yes, sino ba to? Hindi ko mabasa dyan sa ating sa ating YouTube, si Bentong ba to? Bentong. Magandang gabi sa inyo dyan. And of course, si Belen Ledesma and Francisco Antonio Ramirez Garcia. Tito Louie, kasi kahapon, pinag-usapan namin ni Tita Morley ang nag-post itong si Bayani Agbayani ng video na nakadalo siya sa birthday party ni Mr. Art Atayde at saka ni Ria Atayde, itong mag-amang Art at saka Ria Atayde, ang pamilya nga po ni Sylvia Sanchez. Nakikita doon kasi halos kompleto silang family except Maine Mendoza. Nakikita doon sa video nakikita doon sa video na si Congressman Arjo Atayde hawak yung cake na iboblow ng candle ng kanyang father na si Sir Art Atayde, kasatabi rin si Sylvia Sanchez, at saka si si Ria Atayde, katabi rin niya, kasama niya si Sanjo, of course yung pamilya niya, si Sanjo, at saka at saka kanilang anak. Actually nakikita na nga doon sa video yung anak nila na video ito ni Bayani Agbayani at ipinost sa kanyang TikTok account. Maraming nakapansin sa mga netizens, bakit wala si Maine Mendoza? Tuloy, nachichismis, naiintriga na naman, nai-issue na naman. Lalo pa tuloy, nagka-issue nung tinanggal, dinilit ni Bayani Agbayani yung post niya na yon sa TikTok. Oo, kaya tuloy namamalisyahan. Ang sabi kaya ang sabi nila, baka naman talaga may issue itong mag-asawang Congressman Arjo at si Maine Mendoza. Kaya tinext ko na rin si Bayani. Sabi ko, sadya mo ba talagang tinanggal o inutusan kang tanggalin kasi nagkakaroon na ng issue? So sinagot ni Bayani, sabi niya, hindi, ako lang talaga ang nagtanggal, sabi niya. Kasi nga, private gathering daw yon, so nakakahiya naman doon, ilabas niya yun sa social media, sabi ni Bayani, which is tama rin naman kasi hindi sila aware, katulad yung baby ni Sanjo at saka ni Ria, hindi nila pinapakita yung mukha ng baby, nakita doon sa video. So kaya tinanggal na nga niya, at saka nilinaw ni Bayani na may sakit daw nung time na yun si Maine Mendoza, kaya hindi na siya pumunta, wala roon si Bay dahil nga may karamdaman, so kailangan niya magpahinga. So kaya yun lang, malinaw na nilinaw lamang na wala pong isyong ganyan, hindi po na tawag nito. Wag niyo kayo mag-isip na baka may issue itong mag-asawang na mahiwalayan effect, at si Maine. Kaya yun lang talaga yun. At least naklaro Bayani Agbayani. Naklaro of course ni Bayani. Kaya at least sumagot naman siya nung tinanong ko sa kanya. Kaya nga kanina inilabas ko po yan sa PEP. Yun. At hello muna of course kay Marshall Uy at saka si Belen Ledesma na natutuwa sila at nandyan ka na raw, Tito Louie, kasama ka na namin. At ito naman, sana Tito Louie, kung nandito ka lang, siguro mai-enjoy mo yung Bagets the Musical, isang musical play na nagtapos noong Sunday. Isa sa mga cast doon na gumanap na Bagets ay si KD Estrada na napakagaling na bata ito. Magaling kumanta, magaling sumayaw, magaling umarte, at ang cute pa rin naman ni KD. So si KD ay produkto ng PBB, ng Pinoy Big Brother, at may talent naman talaga siya. At dahil nga dyan sa experience sa Bagets sa Musical, na talagang kakaibang experience daw sa kanila, na sobra nilang na-enjoy for 3 months na nagper-perform sila every weekends. So ang wish din ni KD na sana daw ay masubukan din daw niya. Balak niya mag-audition, kung magkaroon daw ng chance, ay mag-audition for Broadway o kaya sa West End. Yun ang kanya. Hindi naman masama mag-ambisyon, di ba? And hopefully nga mapasok. West End kaagad? West End, yes, o kaya sa Broadway. Dahil marami rin mga Pinoy na nagpe-perform doon, di ba, Tito Louie? Pat sa New York. Correct, sa Broadway. So, eto po, ang chika sa atin ni KD Estrada nung nakapanayan po namin sa finale po or sa last performance nila sa Bagets the Musical na ginanap po sa Newport Performing Arts Theater.
Broadway, ganyan. Super open ako. Yan, okay ako na mag-Broadway or mag-West End kasi actually, ang dami ko rin dream role pagdating sa mga musical plays. Like tulad ng Hadestown, Grease, yung mga Wicked din. Magkaroon ng Wicked dito. Matry ko sana yung mga productions na yun kasi ibang level yan ng Monster. Ang level doon ng Monster. Wow. Sabi ni So, napanood mo, Tito Gorgie, yung Bagets, the musical? Yung last performance nila nung Sunday, bali pang-apat ko na yun. Tito Louie. Aray ko? Oo. Uy, Bali kamusta? pang-apat ko. Yung anak ni Aga. Si KD. Kumusta naman yung anak ni Aga? Yes. Si Andres. Is he any good? In fairness kay Andres, napanood ko siya ng mga unang performance na medyo kulang pa sa kumpiyansa. Siyempre, bagito, di ba? First time niya nasalang sa stage, di ba? Sa theater. So, pero nung Sunday, nagulat kami, sanay na siya. Punong-puno na siya ng confidence, nakakasabay na siya sa kantahan, nakakasabay na siya sa pagsasayaw. Dahil doon daw talaga sila hirap sa pagsasayaw dahil mahihirap daw yung mga steps na ginawa nila. Pero minsan si bilib sila kay Andres dahil minsan inaabot to ng 3 to 4 a.m. sa rehearse na gusto lang niya ma-master talaga yung pagsasayaw. Pero nakita mo, wala ka kasi Tito Louie last Monday, hindi ko naman napakita ko na kasi doon yung ang mga eksena kung gaano ka proud ang magulang na ang mga magulang niya na sina Aga Mulak at saka si Charlene Gonzalez. At doon sa last performance ng Bagets the Musical, in-announce na rin na ang susunod nilang production, alam mo, Tito Louie nakakaaliw ang susunod nilang gagawin. Ang title ay Bongga Kaday, The Ani Batong Bakal Musical Show. O, di ba? Oh my God! Ang bida, si Ani Batong Bakal. Talagang merong Philippine touch. Nag-perform talaga sila doon. Nagpakita sila ng teaser na sinayaw nila at kinanta ang Bongga Kaday! Bongga Kaday! Siglang! O, di ba? Ayun. Nora Honor. Oo. At natutuwa rin si Boss Vic. Nakausap namin si Boss Vic de Rosario na tuwang-tuwa sa resulta itong Bagets the Musical, and hopefully abangan din ng mga kababayan natin, ng mga manonood, ang Ani Batong Bakal or Bongga Kaday. Sana dito ka, Tito Louie, dahil magsisimula yan, ang pagsisimula nitong musical play nito ay sa September. Oo, September 26 daw. So sana nandito sige, pag-ipunan ko. Yes. Pag-ipunan ko yan, Tito Gorgie. Yes, pag-ipunan mo yan, makakaipon ka na sa laki ng kinikita mo dito sa programa namin, di ba? Kung sa bagay. Wow, talaga pinagbigyan mo rin ako, di ba? Oo. So, Police on Friday, kasama natin si Tita Morley. Sa Friday, kasama ka uli namin, Tito Louie. Okay ka pa rin naman. Of course. Aalis ako papuntang Bay Area mga March 30 kasi ang viewing March 31, ang burol ay April 1. Ang bilis. I never expected na, di ba, pumanaw siya just last week. May schedule ka agad. Kasi dyan sa Amerika, matagal, bago talaga sila isang buwan. Oo, maghihintay ka pa ng mga isang buwan bago pa uli So, kumusta naman yung buong family? Of course, yung sister mo po. Dun sa suporta lang sa kanya kasi nga nag-iisa na siya. Yung anak niya, they have their own lives, they have their own family. Yung isa naman, yung abogado, nasa Las Vegas. Kaya sabi ko, we are all in the Bay Area. Sabi ng mga siblings ko, don't worry, sister, we will take care of you. Kaya masaya naman na nasuportado ang mga siblings niya sa kapatid kong babae. Di ba nga nung last September pa lang pumanaw yung panganay kong kapatid. Oo. Pagkatapos eto na naman after 6 months. So yung kapatid namin itong babae, siya ang pangalawa sa panganay. So we will take care of Manang Nita. You have good family support and magtutulungan kami lahat. At dalhin lang namin siya sa St. Paul, no? Ang St. Paul, isang casino sa Bay Area para magliwaliw naman siya, no? Kaya masaya na siya. At saka i-enjoy lang talaga natin. Yun nga, yung mga inaalala lang natin, yung mga masasayang
araw, yung mga masasayang moments natin with our family and close friends, of course, diba, sa mga loved ones natin, sa mga taong minahal natin. Kasi nga, yun nga, ano talaga, nakakatakot talaga kapag iniisip na, what if magka-Alzheimer ako or magka-ano natin sa... Tito paano Gorgie, yun? Oo, yun ang isa yan ang sa mga... kinakatakutan ko na pinag-usapan natin. Kasi nga, kahit na anong klaseng aruga ang gagawin mo, Totoo. sasabihin sa'yo, very combative. Mood swings, naging emotional. Gutom ay, hindi ako gutom. Busog na busog ako. 5 araw nang hindi kumakain, hindi umiinom. Ganun, oo. Kasi parang dumating sa point na parang nakalimutan na, no? Kumain at uminom. Nakalimutan dumunok. May ganun. Nakakatakot yun. At hindi lang yan. Hindi nakakain, di ba? Kasi, busog pa ako. Hindi naman pwedeng lagyan ng G-tube. Ang G-tube, yung ilalagay sa tiyan mo para na lang kumain, okay na sana yun. Pero dahil, di ba sabi ko, combative. Tatanggalin yung tube na yan. Mawawala yung daloy ng kainan nila. Kaya sabi ko, naku Tito Gorgie, i-pray na lang natin. Totoo. I-pray na lang natin ang kaluluwa ng aking brother-in-law at mag-pray na rin tayong dalawa. Na sana hindi natin to pagdadaanan, no? Di ba, Tito Louie? Oo. Ayan. Nag-freeze si Tito Louie, nawala si Tito Louie. Ayan. Tito Louie, ayan na, okay na. Oo, parang nawala ka kasi. So dapat ngayon, Tito Gorgie, ay mag-pray na lang tayo. Mag-pray na nga tayo talaga dahil wala na po tayong oras. Itutuloy na ating mga chikahan sa susunod nating pagkikita, of course, bukas at saka sa Friday. Hello muna kayo, Henyo Hermino, Una Lara, at maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Pero samahan niyo po muna kami sa aming panalangin para po sa kapayapaan sa Pilipinas. Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming mga sala at ang kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami sa aming mga pinuno ng karunungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at may tunay na malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan at nakabawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganaan, at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ang maging iyong liwanag sa Asya at sa mundo. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. I'm so happy to Louie, kasama ka uli namin ngayon. Diba? Ako rin. Ako rin. At balitaan mo kami sa, of course, sa Jackson 5, pagdating dyan ni na Eric Kisa at na Iman Estorco. Kukuha ko ng footage. Correct. Maraming salamat po sa inyong pagtutok sa aming programang Showbiz Talk Ganun. Ako po si Gorgie Rula. Ako po si Louie Alejandro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Thank you, Tito Louie. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman. Pakialaman. 86 na taon. DZRH ang naging kaagapay